Narito ang mas detalyadong salaysay ng buong buhay ni Dr. Jose Rizal mula sa kanyang kapanganakan hanggang sa kanyang pagkamatay. Kabanata, Kapanganakan at Pamilya. Si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Realonda ay isinilang noong Hunyo 19, 1861 sa Calamba, Laguna. Siya ang pampito sa 11 anak nina Francisco Mercado at Teodoro Alonzo, isang pamilyang mestizo na may dugong Tsino at Malay. Mga kapatid ni Rizal: Saturnina, Paciano, Narcisa, Olympia, Lucia, Maria, Jose, Concepcion, Josefa, Trinidad at Soledad. Kabanata 2, Edukasyon at Pag-aaral. Si Rizal ay may pambihirang talino at mahilig sa sining at panitikan mula pagkabata. Sa edad na 3 taon, natuto siyang bumasa at sumulat sa ilalim ng paggabay ng kanyang ina. Formal na edukasyon Binan Laguna, 1870 hanggang 1872. Nag-aral siya sa ilalim ni Gino Justiniano Aquino Cruz. Ateneo Municipal de Manila, 1872 hanggang 1877. Dito siya nagtapos ng Bachelor in Artes na may mataas na karangalan. Universidad ng Santo Tomas, 1877 hanggang 1882. Nag-aral ng medisina, ngunit nakaranas ng diskriminasyon mula sa mga Espanyol. Universidad Central de Madrid, Espanya, 1882 hanggang 1885. Ipinagpatuloy niya ang medisina at nagtapos bilang doktor ng ophthalmolohiya. Pag-aaral sa ibang bansa, Paris, France, nagpakadalubhasa sa mata kay Dr. Louis de Wecker. Heidelberg, Germany. Nag-aral sa ilalim ni Dr. Otto Becker at nagsulat ng kanyang tulang, A las Flores de Heidelberg. Kabanata 3, Ngie Akdang nagpaalab sa damdamin ng bayan. Habang nasa Europa, isinulat niya ang kanyang mga tanyag na nobela na naglantad sa pang-abuso ng mga Espanyol sa Pilipinas. Noli Me Tangere, 1887. Isinulat sa Madrid, Paris at Berlin. Inilathala noong 1887 sa Berlin, Germany. Isinasalaysay ang buhay ni Crisostomo Ibarra, isang edukadong Pilipino na bumalik mula sa Europa upang makatulong sa kanyang bayan, ngunit nakaharap sa pang-aapi ng mga Prail. Pinakita rin dito ang pagmamalupit ng mga Prail, lalo na ni Padre Damaso, at ang kawalan ng hustisya sa Pilipinas. El Filibusterismo, 1871. Ang kasunod ng Noli Me Tangere. Mas madilim ang tono ng nobela na nagpapakita ng revolusyonaryong damdamin ni Rizal. Ang bida rito ay si Simon, ang bagong anyo ni Ibarra, na ngayon ay isang mayamang alahero na may layuning pabagsakin ang gobyerno ng Espanya. Inilathala sa Ghent, Belgium, noong 1871. Kabanata 4, Pagbabalik sa Pilipinas at Pagkakatapon. Noong 1887, bumalik si Rizal sa Pilipinas upang ituloy ang kanyang adhikain. Subalit, dahil sa matinding galit ng mga Prail sa kanya, dahil sa Noli Me Tangere, napilitan siyang bumalik sa Europa. Itinatag ang La Liga Filipina noong 1872, isang samahan para sa mapayapang pagbabago sa Pilipinas. Hinuli ng mga Espanyol at ipinatapon sa dapitan, Zamboanga del Norte mula 1872 hanggang 1876. Sa kanyang pagkakatapon, nagturo siya ng mga kabataan, nagpagamot ng mga may sakit at nagtayo ng mga infrastruktura. Nagkaroon ng relasyon kay Josephine Bracken, isang Irish na bumisita sa kanya upang ipagamot ang kanyang bulag na ama. Kabanata 5, Pag-akusa kay Rizal bilang revolusyonaryo. Noong 1876, sumiklab ang himagsikang Pilipino na pinamunuan ng Katipunan sa ilalim ni Andres Bonifacio. Kahit hindi kasapi si Rizal sa Katipunan, inakusahan siyang may kinalaman sa pag-aaklas. Inaresto siya noong Setyembre 1876 habang patungo sa Cuba upang maglingkod bilang doktor sa hukbo ng Espanya. Dinala siya sa Fort Santiago, Manila at nilitis sa isang military court. Hinatulan siya ng kamatayan sa pamamagitan ng firing squad. Kabanata 6, Pagkamatay at Pamana. Disyembre 30, 1876, binaril si Rizal sa Bagumbayan, na ngayon ay Luneta Park. Bago siya namatay, isinulat niya ang kanyang tanyag na tula, Mi Ultimo Adios, o isang madamdaming pahayag ng kanyang pagmamahal sa Pilipinas.
Ayon sa mga ulat, bago siya barilin, bumulong siya ng mga salitang consumatum est na nangangahulugang tapos na. Kabanata 7 Pamana at Pagkilala. Dahil sa kanyang sakripisyo, si Rizal ay kinilala bilang pambansang bayani ng Pilipinas. Nagbigay inspirasyon siya sa katipunan upang ipagpatuloy ang revolusyon. Na-inspire din niya ang mga Pilipino na ipaglaban ang kalayaan mula sa mga dayuhan. Ang kanyang mga aklat ay naging pundasyon ng Diwang Makabayan. Buod at konklusyon, si Dr. Jose Rizal ay isang manggagamot, makata, pintor, guro, siyentipiko, manunulat at bayani na nagalay ng kanyang buhay para sa kalayaan ng Pilipinas. Hindi niya ginamit ang dahas, bagkus ay ginamit niya ang talino, panulat at mapayapang pamamaraan upang ipaglaban ang karapatan ng mga Pilipino. Sa kanyang buhay, ipinakita niya ang tunay na kahulugan ng pagiging isang Pilipino na may malasakit sa bayan. Isang inspirasyon na patuloy na nagbibigay liwanag sa ating kasaysayan. Iyan ang buong detalye ng buhay ni Dr. Jose Rizal. May nais ka bang idagdag o itanong tungkol sa kanya?